Hi guys! Welcome to my channel again and welcome to Pearl TV. And in this video guys, ang topic natin ay yung issue between Carlos Yulo and her mother, okay? So, ayun. Ang tagal ko na gusto mag-react sa video na to pero hindi ako sure. Kaya sabi ko nakakahiya naman na makisaw-saw ka, diba? Pero ayun nga, dahil sa mga... Kasi nanonood ako ng Facebook, nanonood ako ng YouTube, mga video, ayan, na ano ko. Sabi ko, maganda pala mag-react dito. Okay, so ang tanong, tama ba na gastuhin ng isang ina ang pinaghirapan ng iyong anak na walang pahintulot ng iyong anak? Tama ba guys? So yun yung nagiging issue dun eh. Kasi nga, si Carlos Yulo, meron siyang video, if I'm not mistaken, sa PEP yun ha. Sabi niya, gusto ko lamang bigyan ng linaw yung issue nga na between her mom. Kasi ang issue daw pala talaga dun, merong check na binigay kay mama niya, na ando na daw pala kay mama niya. It's about sa pinagharapan niya, previous mga laban niya. Na nandun na daw pala, pero hindi man lang siya in-inform, or hindi man lang sinabi kung saan ginastos. Diba? Nakikita ko yung sincerity ng bata eh. Carlos Yulo is only 24 years old, okay? So, itsura niya napakabait talaga na bata. Napakamasunurin. Alam mo yung kontrolado siya na magulang niya talaga. Okay? So, nakita ko yung the way he talk, sabi niya. Hindi yun sa kung maliit o malaki. Okay, tama. May punto siya doon. Hindi naman porke anak mo siya, karapatan mo nang kuhanin kung ano sa kanya at hindi mo sinasabi. Diba? Yun yung point ko doon. Okay, kasi ako nga sa part ko, ba yung anak ko, may nakuha siyang pera from binyag niya. Yung pera na yun, itatabi ko talaga, andyan pa yun. Okay, ipuput ko yun talaga sa, isi-safety ko talaga yun. Tapos, hindi pa niya alam yun hindi niya pa alam yun ng anak ko, hindi pa alam ng anak namin na meron siyang nakuha gano'n ng binyag niya. Siyempre, ganyan lang yung para sa kanya yun eh. And then, yung Christmas, last Christmas, marami siyang na-receive. Okay, alam niya na yun kasi sa palad niya dumating yun. Sa palad niya dumampi yung mga pera na yun. So, binilhan ko siya ng wallet. Binilhan ko siya ng wallet. So, sabi ko, anak, ilalagay natin dito yung mga perang nakuha mo ng Christmas. Okay, so naka 3.5 siguro siya. Hindi ako nagkakamali, naka 3.5 siguro itong si Shasha nung last Christmas. So, tinago ko yung pera doon. Oh, ito, nandyan. Pati may mga ID na din kasi ito si Smart Kid eh. So, ayan yung ID mo, nilagay ko doon. Tapos, itong anak ko, daming plano. Spending. So, sabi ko, baka mausok ang ganyan-ganyan. Kasi, minsan bumunta kami sa Divisoria. Mama, gusto ko bumili ng ganitong laro. Kasi, pinagpeguyan ko siya, bumili siya 350. Hindi pa naman yung laruan, yung uso ba na mga ano-ano guys. Yung ine-ASMR nga natin. Nila pala. Ayun. So, andyan naman. So, sabi ko, ididak ko to sa ano mo ha? Sa nakuha mo ng Prisma. Sabi niya, opo, mama. Sige. Pero, yung totoo, ang dami niyong pinabili na ano, ganyan. Pero, hindi ko inano talaga yung guys. Kinaltas naman doon sa pera niya. What I did is, I opened a bank account for her. I opened a bank account for my daughter. And, sinama ko siya, ito yung pera mo, ilagay natin dyan, okay? So, nakita niya yun. Ayan, yung pera niya nandyan. Tapos, every time na may ano siya, ilagay ko doon sa pitaka. Itong pitaka muna ka, lalagyan natin ng pera to, hindi to dapat nauubusan ng pera. So, that's my point, okay? May punto si Carlos Yulo kung bakit magkatampo ka sa magulang. Kaso, problema nga, masyadong na-publicize, ano? Kaya, nakaladkad yung relasyon ng mag-ina sa publiko. Pero, it's a lesson learned naman talaga. It's a lesson naman for all parents na hindi naman ibig sabihin nanay ka. Diba? You have the full authority na kuhanin mo tapos hindi mo pa ipapaalam sa anak mo. Okay? So, nakita ko yung sincerity ni Carlos Yulo. Alam nyo guys, napakahirap maging atleta. Merong documentary nga diba? Yung nasa Japan siya tapos kinakain niya lahat-lahat ganyan. Hindi siya nag-document nun yung mga nagte-training sa kanya. Diba nakita niyo kung how lonely that man was, diba? During his training. Gusto niya nang sumuko. Sabi niya, how many times gusto ko nang sumuko. Kasi nakakapagod din talaga diba guys?
Nakakatakot din yung trabaho ni Carlos. Trabaho na yun kasi pinagkakakitaan niya eh. Diba nakakaano eh. Napagod na din siya. Imagine mo yung pamilya mo, masaya-masaya, magkakasama dyan, tapos ikaw nandun. So, diba? Nasanay na lang siya, okay? And it happened na nagkaroon siya ng Chloe, isang fan, na syempre, maintindihan naman natin na dumaan naman tayo sa punto ng pag-ibig, diba? Na nahusgahan nga daw itong Chloe ng kanyang mother. Nahusgahan na ganito yung pananamit. Kumbaga, naging threat na agad kay mother ni Carlos, 'di ba? Na nilalayo daw. Okay, so doon din siya mali eh, 'di ba? Kasi guys, bakit? Yun na nga yung puntong magiging masaya yung anak mo eh. Ba't hindi mo pa pinagbigyan? Nasa tamang edad naman na ang sinasabi niya na ano daw eh, didisturbo daw yung training. Hindi, inspirasyon yun ng anak mo eh. Mas lalong pag-iigihan no? Kasi meron na siyang inspirasyon. Okay? So, sa dalawa talaga, kung sino nagsasabi ng totoo, I vote for Carlos, okay? Kasi makita mo naman the way he talk, yung sincerity niya sa pagsasalita niya. Diba? Tapos, ayun, hindi obligasyon, ito pa guys ha, hindi obligasyon ng isang anak na buhayin ng magulang. Kahit may talento yan, pag sumabing ayaw niya, tulungan nyo din. Kaawa-awa din eh. Pero, sa totoo lang, napakabait ni Carlos Yulo. Kaya siguro na-bless din siya ng napakadaming ngayon. Pero minsan yung blessing nagiging yan eh. Lalo yan kung mga sa paligid mo, mga alam mo na. Kaya I'm wishing na sana makahanap siya ng mga totoong tao na magmamanage ng kanyang nakuhang wealth, diba? Kasi nakakatakot. Yung maging sobrang hirap ka. Parang patas lang yan guys, sobrang yaman ka eh, diba? Ang daming threat pag ganyan. Ang daming magnanakaw, ang daming scammer sa mundo. Kapag nakikita ka na meron ka, ikaw ang tatargetin eh, di ba? Kaya nga wish ko lang itong si Carlos Yulo. Sana kung anong meron siya ngayon, hindi to magdala sa kanya sa peligro, di ba? Kasi lalo pag ganyan, pag kamag-anak niya yung niya. Di ba? So leksyon to sa bawat magulang. Na support natin yung anak natin, hindi yung ganun. Ito pa yung nakakalungkot tong guys eh. Yung, di ba yung nakalagkan nga yung pangalan ni mother niya na, kumbaga, piniflex ni mother yung Japan, na, yung pa rin daw ang malakas. O, tingnan mo, nanalo yung anak niya. Di ba parang karma is real. Ganun talaga yun eh. Ang ibinababa, itinataas, di ba? So, para sa akin sabi kami nga ni sister, nag-usap kami, kahit gaano ka, ano ang tapo mo sa anak mo, wag ganun eh. Wag mong ganun na ipiplex mo pa yung kalaban, di ba? Quiet ka na lang sana. Di ba? Uy, okay na naman sana sila. Pero nakita ko latest pa lang ni Carlos Yulo. Statement niya. Lately lang yun eh. Na, clarify niya nga na ganun yung totoong istorya. Na may nagasto si mama niya, na may na-receive si mama niya na something, an amount of money, bigyan mo itong money, na hindi na sinabi sa kanya, pero nandun na daw pala at hindi na sinabi kung saan napunta. Okay? So, hindi tama, guys. For the parents tayo, ano natin yung pera ng anak. Let them know, oy, ano ba naman na-chat mo yung anak mo? Na-receive ko na yung pera mo, anong gagawin natin dito? Diba? Let the son manage. Kasi pinaghirapan niya yun, idunggot pawis niya yun. Kahit tayong magulang, hindi dapat ganun. Napaka-unfair talaga. Even on my part, mangyari yun sa akin. Sasabihin ng iba, hindi magulang mo yun, siya nagbigay ng buhay mo. No. Hindi pasas yung pagiging magulang para gawan mo yung anak mo ng ganun. Although hindi naman ako perfect na sinasabi ko. Kasi di ba napaka-ano din, pinaghirapan yun ng anak mo eh. Kada galaw ng anak mo, nasa peligro yung buhay niya. Kasi di ba hindi biro maging gymnast eh. Okay, so ayun lamang. Wala naman akong mapait na tinapay sa nanay niya. Na napag-usapan lang. Kasi nga, may nabasa akong declaration ni Carlos. Kinumpare ko naman sa sinabi ni mama niya before, na nagpa-press con pa si mama niya, di ba? Which is, at katotohanan, the son is the one who's telling the truth. For me, I don't know para sa inyo. Tapos nakita ko din yung sabi ni Willie na, biniro ni Willie na wag daw madamot daw sa sa salita si Carlo. Para na napakita, si Carlo. Pero, ewan ko, mga joke-joke naman siguro ni Willie. Hindi naman pagdadamot yun eh, na nalungkot ka sa nanay mo. Dahil pinakialaman yung hindi yung pagdadamot.
tama yung ginawa niya kasi pinaghirapan mo yan. What is due to your son? Give it to your son. Diba? Yung buto ng anak mo ang nakaano siya kada pag ano-ano niya, sirko-sirko niya. Tapos, may nakuha pala na hindi mo sinabi. Diba? So, sana. Ngayon, hindi natin alam kung bibigyan siya ni Carlos. Kung magkano yung porsyentong ibibigay sa kanya sa mga earnings. Karapatan din ni Carlos yun eh. Kasi sabi niya, maliit o malaki, walang yun. So, siya naman, syempre, kung mahal niya naman yung magulang niya, bigyan niya ng sa kanya yun. Pero, hindi process yung pagiging magulang para gawan mo ng masama yung anak mo na gano'n na yung sikreto mo yung pinaghirapan niya, di ba? Okay, so bye and thanks for watching. Para sa akin yung guys, I don't know kung anong para sa inyo. Mag-react din kayo sa inyong YouTube channel. Huwag kayong magko-comment dito ng bad against me. Gumawa din kayo ng video kung anong reaction nyo doon. At, diba, may kanya-kanya tayong pag-iisip. May kanya-kanya tayong timbangan. Okay, so bye!